Si Jonalyn Garcia o mas kilala bilang Jonah ay isang dalagitang maagang naulila sa ama at ina. Sa gitna ng kanyang pangungulila ang kanyang amae na si Diego ang nagsilbing tayong sandigan at pamilya. Ngunit sa likod ng mapagpanggap na kalinga, unti-unti, ninakaw ni Diego ang inosente ni Jonah hanggang sa maging bahagi na ito ng kanilang madilim na normal. Sa paglipas ng panahon ang pang-aabuso ay lumampas sa apat na sulok ng kanilang tahanan. Ginamit ni Diego ang utang na loob at ang takot ni Jonah upang gawin siyang instrumento sa kanyang negosyo, ang pagbebenta sa katawan ng dalaga sa ibang lalaki para sa pera at pansariling interes. Naniniwala si Jonah na siya ay basag na at wala ng halaga hanggang sa matuklasan niyang isang lihim na magbibigay sa kanya ng lakas upang basagin ang kanyang katahimikan. Ito ay isang kwento ng pagtataksil, pagdurusa at ang masakit na realidad ng manipulasyon. Ngunit higit sa lahat, ito'y kwento ng pagbawi ng sariling dignidad at ang paghahanap ng liwanag sa gitna ng pinakamadilim na yugto ng buhay. May tatanggap at magmamahal pa kaya sa isang katulad ko? Yan ang tanong na gabi-gabing bumubulong sa isipan ni Jonah. Isang tanong na nagmumula sa isang pusong dinurog ng taong dapat sana'y nagprotekta sa kanya. Ang kwentong inyong mapapanood o mababasa ay hindi lamang isang serye ng mga kabanata. Ito ay isang salamin ng realidad na madalas nating pilit na kinukuble. Ang pang-aabuso sa loob ng tahanang, maling paggamit sa utang na loob, at ang pagtrato sa kababaihan bilang isang gamit o puhunan. Layunin ng proyektong ito na magbigay linaw sa mga sumusunod, edukasyon upang malaman ng mga kabataan ang pagkakaiba ng tunay na kalinga sa manipulasyon. Katapangan upang ipakita ng pagsasalita ay hindi tanda ng kahihiyan kundi ang unang hakbang tungo sa kalayaan. Pag-asa upang ipaalala sa bawat babaeng nakakaranas ng pait na ang iyong halaga ay hindi pa natatapos sa iyong nakaraan. Babala, ang kwentong ito ay naglalaman ng mga sensitibong tema na maaaring maging triggering sa iba. Hinihiling namin ang iyong bukas na isipan at pusong handang umunawa. Sabay-sabay nating tunghayan ang paglalakbay ni Jonah mula sa pagiging basag na salamin patungo sa pagiging isang babaeng buo, malaya at matapang. Ang alaala ng ating kabataan ay amoy sampagita at bagong lutong sinangag. Yon ang mga umaga na buhay pa si Papa, ang tunay kong ama, ngunit sa edad na 10 ang bango ng aming tahanan ay napalitan ng amoy ng kandila at sari-saring bulaklak sa burol. Doon nagsimula ang gumuhong muntikong mundo. Di nagtagal pumasok sa buhay namin si Diego. Sa paningin ng isang 10 taong gulang na bata, siya ang bayaning sumagip sa aking mama mula sa matinding kalungkutan. Mapagbigay si Diego, siya nagdala ng mga bagong laruan, ang nagpuno ng aming hapagkainan at ang nangako kay mama na hindi na kami kailanman magugutom. Jonah, tawagin mo siyang Daddy Diego, sabi ni mama habang hinahaplos ang buhok ko. Siya na ang mag-aalaga sa atin? Sumunod ako dahil ang tayong gusto ko lang noon makitang muli ang ngiti sa mga labi ng aking ina. 5 taon nang mabilis na lumipas, akala ko tuloy-tuloy na ang aming katahimikan, ngunit tila may galit ang tadhana. Noong ako'y 15 taong gulang, kinuha rin ng langit ang tanging sandigan ko. Isang mabilis na karamdaman ang tumapo sa buhay ni mama. Sa harap ng kabaong ni mama, tanging ang hagulhol ko na lamang ang naririnig. Doon sa gitna ng aking kawalan, naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Isang kamay na mahigpit at tila nagbibigay ng proteksyon. Huwag kang mag-alala, Jonah. Bulong ni Diego sa aking pandinig habang nakatingin sa malamig na bangkay ni mama. Hindi kita pababayaan. Tayong dalawa na lamang ang magkasama sa bahay na ito. Pagkatapos ng libing naging mas tahimik ang aming bahay. Wala nang boses ni mama na nagigising sa akin sa umaga. Wala nang haplos na nagpapakalma sa akin kapag ako ay natatakot. Ang natira na lamang ay ako at si Diego. Sa mga unang buwan, si Diego ang naging perpektong ama. Siya ang nagluluto, siya ang nagpapaaral sa akin, at siya ang tayong taong nakakausap ko tungkol sa aking pangungulila. Salamat, Daddy Diego. Madalas kong sabihin noon sa tuwing binibigay niya ang mga kailangan ko. Hindi ko alam ang bawat tulong at pagmamahal na ibinibigay niya may kalakip na presyo. Di ko alam na ang taong tinuring kong tagapagligtas ay siya palang magiging dahilan ng tuluyang pagkabasag na aking pagkatao.
Sa edad na 15, pumasok ako sa isang bagong yugto ng buhay ng pagiging ulilang lubos at sa aking pag-iisa. Dahan-dahang sinara ni Diego ang pintuan ng aming bahay at ang pintuan ng aking kalayaan. Nagsimula ang lahat sa mga maliliit na bagay. Mga bagay na sa unay inakala kong bahagi lamang ng labis na pag-aalala ni Daddy Diego dahil kaming dalawa na lang ang natira. Nung una ang mga haplos niya sa aking buhok habang nag-aaral ako ay tila pagpapakita lamang ng pagmamalaki sa aking mga grado. Ngunit nang tumungtong ako sa edad na 16, tila naging mas malapit ang pakikitungo niya sa akin. Isang gabi, habang nanonood ako ng telebisyon sa sala, tumabi siya sa akin. Di tulad ng dati na may sapat na distansya, naramdaman ko ang init ng kanyang balat sa aking braso. Inakbayan niya ako, isang akbay na mabigat at tila ayaw akong pakawalan. Jonah, tingnan mo ang sarili mo. Dalaga ka na talaga. Wika niya habang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa telebisyon kundi sa aking mukha. Salamat po, Daddy. Sagot ko, bagamat may kakaibang kaba na humahaplos sa aking dibdib. Sinubukan kong gumalaw ng bahagya para lumayo, pero mas sinigpitan niya ang kanyang hawak. Huwag kang matakot sa akin. Ako lang kakampi mo. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan tulad ng ginawa ng mama mo. Sa mga susunod na araw, naging madalas ang kanyang pagpasok sa aking silid nang hindi ko makatok. Minsan habang natutulog ako, magigising na lang ako. Nakaupo na siya sa gilid ng aking kama. Pinagmamasdan ako sa dilim. Tinitingnan ko lang kung maayos ang tulog mo. Palaging katwiran niya. Nagsimula na rin ang mga haplos na hindi ko may paliwanag. Ang paghaplos sa aking likod na bumababa patungo sa aking bewang. Ang paghalik sa aking noo na madalas dumidikit na rin sa aking mga pisngi at malapit sa aking labi. Gusto kong magprotesta. Gusto kong sabihin, Daddy, hindi na po tama ito. Pero tuwing bubuksan ko ang aking bibig, naaalala ko lahat ng kabutihang ginawa niya. Siya ang nagpapakain sa akin. Siya ang nagpapaaral sa akin. Siya rin ang meron ako. Isang hapon, sinubukan kong umiwas sa kanyang yakap. Biglang naiba ang kanyang mukha na walang mapagpanggap ng ngiti at napalitan ng dilim. Jonah, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, pagkatapos kong gasasan ng pag-aaral mo at buhayin ka, ganyan ka na ba sa akin? Ang boses niya puno ng panunumbat. Doon ko unang naramdaman ang matinding takot. Hindi takot na saktan niya ako sa pisikal, kundi takot na baka itaboy niya ako at wala na akong mapupuntahan. Pasensya na po, Daddy. Ang tanging nasabi ko habang nakayuko. Doon ko natutunan na ang kalinga ni Diego ay hindi libre. Ito ay isang bitag na dahan-dahang sumasakal sa akin. Di ko alam na ang mga haplos na iyon ay paghahanda lamang para sa mas malaking krimen na gagawin niya sa aking pagkatao. Ang aking tahanan na dapat ay aking kanlungan ay nagsimulang maging isang hawla na walang labasan. Umuulan ng malakas nung gabing yon. Nang isang masungit na panahon ang tila nagbabadsa sa isang masamang balita. Nakakulong ako sa aking silid, pilit na nag-aaral para sa pagsusulit kinabukasan. Ngunit hindi makapag-focus. Ang bawat kalabog ng kulog ay nagpapatalon sa aking puso. Bigla, bumukas ang pinto. Di na ako nagulat pa na makita si Daddy Diego, ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. May mga alak na umahalo sa amoy ng kanyang pabango. Daddy, gabi na po. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa tabi ko sa kama. Ang bigat ng kanyang presensya ay tila nagpaliit sa espasyo ng kwarto. Inawakan niya ang aking kamay, mahigpit, masakit, at walang bahid ng pagiging ama. Jonah, mahal mo ba ako? Tanong niya. Ang boses niya ay paos at puno ng kakaibang pagnanasa. Opo, Daddy. Kayo lang po ang pamilya ko? Sagot ko habang pilit na bumabawi ng kamay. Kung ganon, patunayan mo sa akin. Ibigay mo sa akin ang nararapat para sa lahat ng sakripisyo ko, bulong niya. Sinubukan kong tumayo, sinubukan kong tumakbo patungo sa pinto, ngunit mabilis na ako nahila pabalik. Sa sandaling iyon, ang Daddy Diego na kilala ko ay naglaho. Ang nasa harap ko ay isang halimaw na walang pakialam sa aking mga luha at pagsusumamo. Wag po, Daddy. Maawa po kayo. Ang sigaw ko nanlunod ng malakas na kulog sa labas. Ngunit tila siya bingi sa aking paghagulhol. Dinakaw niyang bawat hininga ko, ang bawat piraso ng aking dignidad. Sa bawat haplos at bawat galaw niya unti-unti, nadudurog ang batang ako.
Ang inosenteng Jonah na nangarap lamang ng isang maayos na pamilya ay tuluyang pinatay ng gabing yon. Nang matapos ang lahat, iniwan niya ako, nakandusay, tulala sa kisame at basag ang pagkatao. Walang salita, walang pamanhin. Lumabas siya ng kwarto na tila ba isang normal na transaksyon lamang ang nangyari. Nanatili akong nakahiga sa dilim. Ang bawat bahagi ng aking katawan nananakit, ngunit mas masakit ang katotohanan na nakaukit sa aking isipan. Wala nang aking pagka-inosente, wala nang aking halaga. Naisip ko si Mama, gusto ko siyang tawagan. Gusto kong magsumbong pero wala na siya. Napagtanto ko na ang bahay na ito, na tinayo sa mga pangako ni Diego ay isa na palang libingan ng aking mga pangarap. Yun ang unang gabi ng aking impyerno. At ang mas masakit, alam kong hindi yun ang huli. Sa gitna ng aking pag-iisa, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa aking isipan. Saan ako tatakbo? Sinong maniniwala sa akin? Sa isang batang tulad ko, laban sa isang ginagalang na tao sa aming lugar. Doon nagsimulang mamatay ang aking boses at ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan na ako ay pag-aari na niya. Ang akala ko noon ang bilangguan ay isang silid na may matitigas na rehas at malamig na semento. Ngunit natutunan ko sa edad na 16 na ang pinakamahirap na kulungan ay ang binuo ni Diego sa loob ng aming tahanan. Isang kulungan na gawa sa takot, banta at peking pagkalinga. Kinabukasan matapos ang gabing yon, bumaba ako sa kusina, nanginginig ang mga tuhod. Inaasahan ko na ang galit o kaya ay pag-iwas. Ngunit laking gulat ko nang makita si Diego, may nahong nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo, na tila ba walang nangyaring karumaldumal. Kain na, Jonah. Pinagluto kita ng paborito mong almusal. Nakangiti niyang sabi. Ang ngiting iyon ang pinaka nakakatakot na bagay na nakita ko. Paano nagagawa niyang magpanggap? Doon ko nalaman ang kanyang laro ay hindi lang pisikal. Ito ay laro ng isipan. Nang hindi ako kumibo, dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Inawakan niyang aking baba. Tiningnan ako ng diretso sa mga mata. Huwag kang gagawa ng ingay, anak. Isipin mo, sino maniniwala sa'yo? Ako ang nagpapakain sa'yo. Ako ang ginagalang sa barangay na to. Kapag nagsalita ka, ikaw ang mapapahiya. Ikaw ang dudungisan ng mga tao. Bulong niya, ang boses ay malambing, pero puno ng lason. At tatandaan mo, wala ka ng iba pang matatakbuhan. Magpapakamatay ako kapag iniwan mo ko. Yun ang kanyang paboritong armas, ang emotional blackmail. Ginamit niya ang kanyang pagiging ulila para ipamukha sa akin na siya na lang ang tanging pag-asa ko sa mundo. Naging isang madilim na routine ang bawat araw. Sa umaga, siya ang mabait na maina nag-aabot ng baon at nagtatanong tungkol sa eskwelahan. Ngunit pagsapit ng gabi, nagbago ng ihip ng hangin. Paulit-ulit, halos gabi-gabi na nasanay na lang ako sa tunog ng pagbukas ng pinto ng aking kwarto. Nasanay na lang akong wag nang lumaban dahil alam ko mas lalo lamang siyang magagalit. Ang bawat haplos niya unti-unti pumapatay sa aking pakiramdam hanggang sa maging manhid na ako. Sinubukan ko pang pumasok sa paaralan at magpanggap na maayos lamang ang lahat. Pero habang tinitingnan ko ang aking mga kaklaseng nagtatawanan at pinag-uusapan ang kanilang mga pangarap, nararamdaman ko ang malaking pader sa pagitan namin. Sila ay malaya at ako pag-aari. Sila may kinabukasan, ako may tanikala. Hindi ko kilala ang batang babae sa salamin. Ang mga mata ko'y wala ng kinang. Ang bawat takbang ko sa labas ng bahay, tila may nakabantay na anino. Hindi ko kailangan ng rehas para malaman na ako ay preso. Preso ng isang lihim na hindi ko kayang sabihin. Ang isang lalaking ang tawag sa pananamantala ay pagmamahal. Sinasabi nila na ang tao ay may kakayahang umangkop sa kahit anong sitwasyon. Ngunit sa kaso ko, ang pag-angkop na iyon ay hindi isang kalakasan. Ito ay isang dahan-dahang pagpapakamatay ng aking kaluluwa. Dumating ang punto na hindi na ako umiiyak tuwing bubukas ang pinto ng aking silid. Wala nang panginginig ng aking mga kamay at wala na rin ang pagsusumamong tumigil siya. Para kong isang manika na hinahayaan ng galawin at gamitin. Mabait naman si Daddy, Diego. Bulong ko sa sarili ko isang gabi habang tinitingnan ng bagong sapatos na ibinigay niya.
Binibilhan niya ako ng gusto ko. Pinapakain niya ako. Hindi niya ako sinasaktan ng pisikal gaya ng ibang amain sa balita. Ito ang nakakatakot na bahagi ng aking kalagayan. Nagsimulang lasunin ng aking isipan ang sarili ko. Dahil wala akong matakbuhan, pilit kong hinahanapan ng katwiran ang kanyang ginagawa para lang hindi ako mabaliw. Nagsimulang maging normal ang lahat. Sabay kaming kumain, nagtatawanan sa mga biro niya, at nagpapakita sa mga kapitbahay bilang isang masayang mag-ama. Ngunit sa likod ng bawat tawa ay ang anino ng aming madilim na lihim. Isang araw, sinubukan kong isipin ang buhay nang wala siya. Saan ako pupunta? Sino magbabayad ng tuition ko? Sinong magbibigay ng bubong sa itaas ng ulo ko? Natuklasan ko ang pagkalingan niya ay isang mabisang lason. Ginawa niya akong dependent sa kanya sa parang hindi ko na maisip ang sarili kong hiwalay sa kanyang anino. Ang takot na balita na isang baluktot na uri ng pag-asa hanggat sa sinusunod ko siya, mananatiling maayos ang buhay ko. Ang mas masakit ay ang yugtong nagsimula nang hanapin ang aking katawan ng kanyang presensya, hindi dahil sa gusto ko kundi dahil yun na lamang ang tanging ugnayan na alam ko. Sa gitna ng aking pangungulila kay mama, ang haplos ni Diego ang tanging bagay na nagpapadama sa akin na buhay ako. Kahit ang buhay na iyon puno ng dumi. Huwag kang lalayo sa akin, Jonah. Ikaw lang ang buhay ko. Laging sabi niya habang nakayakap sa akin pagkatapos ng kanyang gabi-gabing ritual. At sa bawat pagkakataon tumatango ako. Naniniwala ako na marahil ito na talagang tadhana ko, na ang isang basag na katulad ko ay wala ng ibang lugar kundi sa tabi ng taong bumasag sa kanya. Ang inosente kong puso tuluyan ng nilamon ng dilim, at sa dilim na yon natuto kong kumapit sa anino ng aking kaaway. Akala ko nga narating ko na ang pinakailalim ng aking imperno. Akala ko sapat na ang gabi-gabing pagbisita ni Diego sa aking silid para bayaran ang utang na loob ko sa kanya. Ngunit nagkamali ako. Ang kasakiman na isang tao walang hangganan, lalo na ako nakikita kalangyabi ng isang kagamitan. Nagsimulang magkaroon ng problema sa negosyo si Diego. Ang dati naming masaganang kapagkainan, unti-unting naging matumal. Nakikita ko siyang palaging balisa, pabalik-balik sa telepono at madalas mainitin ang ulo. Isang gabi, hindi siya pumasok sa kwarto ko para sa kanyang nakasanayang gawin. Sa halip, pinaupo niya ako sa sala. May dala siyang alak at ang kanyang titig ay tila nagnenegosyo. Jonah, alam mong hirap na hirap tayo ngayon, di ba? Panimula niya. Ang negosyo ko, malulugi na. Mawawalan tayo ng bahay. Mawawalan ka ng pag-aaral. Yumuko ako. Ang takot na mawala ng matitirhan ang palaging ginagamit niyang salita sa akin. May mga kaibigan ako sa negosyo, Jonah. Malalaking tao. Sila ang makakatulong sa atin para makaahong muli. Patuloy niya habang hinahaplos ang aking kamay. Pero ang haplos na ito ay may kasamang panginig ng kasabikan. Kailangan lang natin silang pasayahin. Gusto ka rin nilang makilala. Gusto ka nilang makasama. Napatigil ang tibok ng puso ko. Alam ko ang ibig niyang sabihin pero ayaw nang tanggapin ang isip ko. Ano pong ibig niyong sabihin, Daddy? Nanginginig kong tanong. Para sa akin, Jonah. Para sa negosyo ko. Para sa mas magandang future nating dalawa. Papayag ka bang makipagkama sa kanila? Sandali lang naman. Pagkatapos marami na tayong pera, hindi mo na kailangan mag-alala pa sa kahit ng ano. Hindi ako makapagsalita. Ang taong tinatawag kong Daddy. Ang taong nagsabi na ako lang ang buhay niya ay handa kong itinda sa iba para lang sa pera. Doon ko napagtanto ng lahat ng pagmamahal na sinasabi niya noon ay isang malaking kasinungalingan. Hindi ko po kaya, Daddy, hagulhol ko. Ngunit mabilis na nagbagong kanyang anyo. Hinawakan niya ako na mahigpit sa panga. Wala kang pagpipilian, Jonah. Kung hindi dahil sa akin sa kalsada ka na, ito ang kabayaran sa lahat ng kinain mo sa bahay na to. Sa gabing yon, hindi lang ang pagka-inosente kong nawala. Nawala rin ang huling hibla ng pagkatao ko. Para kay Diego, para sa kanyang negosyo, at para sa sinasabi niyang future, pumayag ako. Pumayag ako na maging alay sa altar ng kanyang kasakiman. Sa bawat haplos na ibang lalaki na dumarating sa aming bahay, nararamdaman ko ang panlalamig ng aking puso. Ako ay naging isang produkto, isang sakripisyo para sa isang buhay na hindi ko naman ginusto.
Ang bawat gabi nag-iisang malamig na transaksyon. Wala nang takot na nararamdaman ko nung gabing kasama si Diego. Napalitan na to na isang nakakangilong pagkamanhid. Para kong estatwang dinadamitan, pinupuntahan at pinapahiram sa kung sino-sinong lalaki na may dalang makapal na sobre. Naging madalas sa mga bisita sa aming bahay, mga lalaking nakabarong at ang iba naman amoy mamahaling tabako at alak. Sila ang mga kasosyo ni Diego. Sa harap nila, pinapakilala ko ni Diego ng may mali siya, ngunit may kasamang pagmamalaki. Ito ang aking premyo, ang aking Jonah. Wika niya habang nakahawak sa aking balikat. Sa bawat titig ng mga lalaking yon, nararamdaman ko ang paghubad sa aking pagkatao. Hindi na ako si Jonah na nangangarap maging guro o nurse. Ako na lang ang Jonah na pambayad utang. Para kay Daddy Diego, para sa negosyo niya, at para sa mas magandang future namin, papayag ako makipagkama sa iba. Bago pumasok sa silid, kasama na isang estranghero, madalas akong tumitig sa salamin. Pinagmamasdan ko ang aking mga mata. Wala na tong kislap. Parang mga bintana ng isang abandonadong bahay. Hindi ito ikaw, Jonah. Bulong ko sa aking refleksyon. Ang katawan mo lang ang naririto pero ang kaluluwa mo malayo na. Ito ang tanging paraan para makayanan kong bawat gabi. Hinihiwalay kong isipan sa aking nararamdaman. Hinayaan ko silang angkinin ng balat ko pero hindi ko binibigay ang aking puso. Ngunit gaano ko ba kayang parindigan ang pagiging manhid? Pagkatapos ng bawat session, makikita ko si Diego, binibilang ang pera sa sala. May ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting mas masakit pa sa sampal. Ibibigay niya sa akin ang isang maliit na bahagi ng kinita, sasabihin pambili mo ng gusto mo, na tila ba sapat yun para burahin ang duming nararamdaman ko. Tingnan mo, Jonah, unti-unti na tayong nakakaahon. Masaya niyang sabi habang pinapakita mga bagong kagamitan sa bahay. Napatingin ako sa bagong telebisyon, sa bagong sofa at sa masasarap na pagkain. Bawat piraso ng gamit sa bahay na yon may bakas ng aking luha. Bawat tubo ng pagkain may lasang pait. Ang magandang feature na sinasabi niya itinayo sa ibabaw ng aking pagkawasak. Sa puntong to, tinatanong ko ang aking sarili, may tatanggap at magmamahal pa kaya sa isang katulad ko? Isang babaeng ipinamigay, ginamit, at naging barya na lamang sa palad ng kanyang sariling amain. Ang dating batang pusong nasira dahil sa isang pagkakamali, tila wala ng pag-asa pang mabuo pa. Isang gabi, matapos umalis ng huling bisita ni Daddy Diego, nanatili ako nakatayo sa harap ng malaking salamin sa banyo. Suot pa rin ang pulang damit na pinasuot niya sa akin. Isang damit na masyadong maiksi, masyadong mapangakit at masyadong malayo sa totoong ako. Inawakan kong aking mukha. Ang makapal na kolorete humahalo na sa aking luha na lumilika ng madadilim na guhit sa aking pisngi. Sinong babaeng to? Di ko na makita ang batang Jonah na mahilig maglaro sa ulan. Di ko na makita ang anak ni Mama na nangakong magtatapos ng pag-aaral. Ang nakikita ko ay isang salaming basag. Kahit ano pang gawin kong pag-aayos, ang mga lamat naroroon pa rin. Ang bawat mga lamat sumisimbolo sa bawat lalaking humawak sa akin. Sa bawat gabing ninakawan ako ng dangal at sa bawat barya na tinatanggap ni Diego para sa aking katawan. Ang dumi-dumi mo na, Jonah. Bulong ko sa sarili ko. Sinubukan kong kuskusin ang aking balat hanggang mamula ito hanggang sa mahapdi na. Ngunit ang pakiramdam ng dumi hindi maalis ng sabon at ng tubig. Ito'y dumi na nakabaon na sa aking kaluluwa. Sa gitna ng aking pag-iyak, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa aking isipan. May tatanggap at magmamahal pa kaya sa isang katulad ko? Sinong lalaking gugustuhin makasamang isang babaeng naging instrumento ng negosyo? Sinong pamilyang tatanggap sa isang basag na pagkatao? Naniniwala ko na ang pag-ibig ay para lang sa malilinis, sa mga buo at sa mga hindi pa nadudungisan ng mundo. Para sa akin ang salitang pag-ibig naging kasing kahulugan ng paggamit. Ang pagmamahal ni Diego na uwi sa pang-aabuso. Ang atensyon ng ibang lalaki na uwi sa pagnanasa. Paano ko pa paniniwalaan na may higit pa rito? Lumabas ako ng banyo. Nakita si Diego mahimbing na natutulog. Yakap ang bagong wallet na puno ng pera. Ang galit na matagal kong binaon biglang sumiklab. Ngunit mabilis ding nawalan ng pag-asa. Wala akong lakas para saktan siya. Wala akong lakas tumakas. Kinuha ko ang isang maliit na piraso ng basag na salamin na nahulog sa sahig. Tinitigan ko to, matalas, makinang at mapanganib.
Sa sandaling yon, ang tanging paraang nakikita ko para matigil ang pait ay tuluyan ng maglaho. Ang isang basag na salamin wala nang silbi, di ba? Mas mabuting itapon na lang. Ngunit bago ko pa magawa ang anong bagay, isang alaala ang biglang pumasok sa isipan ko. Ang boses ni Mama nung bata pa ako. Jonah, kahit anong mangyari, hiyas ka ng buhay ko. Nabitawan ko ang piraso ng salamin. Humagulol ako sa sahig ng madilim na pasilyo. Ang laban sa loob ko hindi pa tapos, ngunit ang sugat napakalalim na. Bawat takbang ko palabas ng bahay, tila pagpasa na isang mabigat na krus. Isang krus na gawa sa kahihiyan, kasinungalingan at mga gabing nais ko ng kalimutan. Sa paaralan, pilit ako nagpapakita ng normal na muka, ngunit ang bawat, "Kamusta ka, Jonah?" mula sa aking mga guro ay tila isang mariing kurot sa aking budhi. Hindi lahat ng tao bulag. Sa maliit naming komunidad, ang madalas na pagdating ng mamahaling sasakyan sa tapat ng aming bahay nagsimula ng pag-usapan. Naramdaman ko ang mga matang nakasunod sa akin tuwing naglalakad ako sa kalsada. Mga batang puno ng pagtataka at ang iba puno ng panghusga. Ang laki na ng pinagbago ni Jonah, no? Parang laging puyat at balisa. Narinig kong bulong na isang kapitbahay habang bumibili ako sa tindahan. Yumuko lang ako. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanila na hindi ko ginusto to, na ako'y biktima ng taong dapat sana'y nagtatanggol sa akin. Pero ang takot na tinanim ni Diego ay mas malalim pa sa anumang pagnanais kong magsalita. Isang araw sa eskwelahan, habang nasa kalagitnaan ng klase, bigla akong nahilot na walan ng malay. Nagising na lang ako sa klinik kasama ng aming school nurse na si Miss Elena. Jonah, masyadong mababa ang resistensya mo. Kulang ka sa tulog at mukhang stress ka masyado. Malambing na sabi ni Miss Elena habang tinitingnan ang aking mga braso. Mabilis kong hinila ang manggas para itago ang bakas ng pasa. Mga pasang hindi galing sa sakit, kundi sa mahigpit na hawak ng mga bisita ni Diego. Nakita kong pagbabago sa tingin ni Miss Elena. May hinala sa kanyang mga mata. Isang uri ng pag-aalala na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Ayos lang po ako, nurse. Napuyat lang po ako sa pag-aaral, pagsasinungaling ko. Ang dulas na ng dila ko sa paggawa ng kwento. Naging eksperto na ako sa pagtatago ng totoo. Umuwi ako ng hapong yon, mas mabigat ang pakiramdam. Ang krus na pinapasan ko hindi lang ang aking nakaraan, kundi ang takot na bukas o makalawa lahat ng ito sa sabog. Pagdating sa bahay, nakita ko si Diego, nagbibilang na naman ng pera. Tumingin siya sa akin di bilang isang anak na kailangan kalingain, kundi bilang isang puhunan na kailangan laging handa. May darating mamayang gabi, Jonah. Ayusin mong sarili mo. Utos niya na di man lang tumitingin sa aking mga mata. Tumango ako ng walang kibo. Pumasok ako sa aking kwarto at tumiga. Doon, sa apat na sulok ng aking silid, ramdam na ramdam ko ang bigat ng daladalang krus. Isang batang pusong nasira, isang buhay na unti-unting nauubos. Hanggang kailan ko to kayang pasanin bago ko tuluyang bumagsak? Sa gitna ng madilim na tunnel ng aking nilalakaran, tila wala na akong inasahang liwanag. Sanay na ako sa dilim, sanay na ako sa lamig. Ngunit isang hapon habang naglalakad ako, pauwi galing eskwelahan, isang simpleng pangyayari ang bumagabag sa aking manhid na mundo. Habang tumatawid ako sa kalsada, nawalan akong balanse dahil sa sobrang pagod at puyat. Muntik akong masagi ng isang paparating na sasakyan, kundi dahil sa isang kamay na humablot sa aking braso. "Miss, ayos ka lang ba? Mag-iingat ka," wika na isang baritonong boses. Tiningala ko siya. Siya si Gabriel, isang volunteer worker sa aming barangay na madalas kong makitang tumutulong sa mga feeding program. Di siya tulad ng mga bisita ni Diego. Ang mga mata niya'y walang halong pagnanasa. Sa halip, puno ng tunay na malasakit. Opo, salamat po." Nauutal kong sagot habang mabilis binabawi ang aking braso. Takot ako sa hawak ng lalaki kahit kano pa to kagaan. Dinala ko ni Gabriel sa isang malapit na bench at binigyan ng tubig. "Masyado kang maputla, Jonah. Kilala kita. Ikaw yung anak ni Aling Marta, di ba? Nakikita kita sa simbahan noon." Tumango ako ng bahagya. Ang pagbanggit sa pangalan ni Mama ay tila isang haplos sa aking sugatang puso. Alam mo, Jonah, may mga bagay sa buhay na akala natin wala ng katapusan, pero laging may paraan para makawala sa dilim. Huwag kang matakot tumingin ng tulong, sabi niya habang nakatingin sa malayo. Tila may malalim ding pinanggagalingan ang kanyang mga salita.
Di ko alam kung bakit pero sa sandaling yon, naramdaman kong isang silahis ng liwanag. Di niya alam ang sekreto ko pero ang presensya niya nagbibigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. Isang pakiramdam na matagal nang ninakaw sa akin. Ang pakiramdam na ako'y isang tao, hindi isang bagay. Nang makauwi ako, nadatnan ko sa Diego na may bagong kliyente naghihintay sa sala. Ngunit sa pagkakataong to, hindi agad ako sumunod. Nanatili akong nakatayo sa pinto. Naalala ang maamong mukha ni Gabriel at ang kanyang sinabing, "Huwag kang matakot tumingin ng tulong." "Ano bang tinitingin-tingin mo dyan? Pumasok ka na sa kwarto at mag-ayos," sigaw ni Diego. Sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko na may takot. Tiningnan ko si Diego ng diretso sa mata. Isang segundo lang yon pero sapat na para maramdaman ko ang kaunting tapang na nagsisimulang tumubo sa aking dibdib. Pumunta ako sa kwarto pero di para mag-ayos. Naupo ako sa sahig at nanalangin. Isang panalangin matagal ko nang kinalimutan. Isang hiling na sana ang silahis ng liwanag na dala ni Gabriel ay maging isang ganap na umaga na tatapos sa aking impyerno. Pagkatapos na maikling pagtatagpo namin ni Gabriel, tila nagkaroon ng lamat ang pader na tinayo ni Diego sa paligid ko. Bawat salita ni Gabriel paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan na nagbigay sa akin ng panandaliang tapang. Ngunit kasabay ng tapang na yon ang pagdating na isang mas malalim na takot at pag-aalinlangan. Humarap akong muli sa salamin, ngunit sa pagkakataong to hindi ko tinitingnan ang dumi sa aking balat. Tinitingnan ko ang aking puso. Kung sakali bang makakatakas ako, saan ako pupunta? Bulong ko. Sinong tatanggap sa isang babaeng tulad ko? Kapag nalaman ba ni Gabriel ang totoo, ganun pa rin kaya ang tingin niya sa akin? Naniniwala ako na ang mundo nahahati sa dalawa, ang mga taong buo at ang mga taong basag. At sa tingin ko ang pagkabasag ko hindi na kayang idikit pa ng kahit anong pandikit. Ang pag-aalinlangan to ang naging bagong tanikala ko. Mas madali kasing manatili sa impyerno kaysa lumahabas at mahusgahan ng langit. Isang gabi habang inuutusan ako ni Diego na magsuot ng malaswang damit para sa isang VIP na darating, bigla akong napahinto. Hindi ko kinuhang damit. "Ayoko na, Daddy." Mahina pero madiin kong sambit. Napatigil si Diego, ang kanyang mga matay ng lisik. "Anong sabi mo? Pagkatapos ng lahat ng tinustos ko sa'yo, magre-rebelde ka?" "Hindi na po to tama. Tao po ako, hindi negosyo." Sigaw ko habang ang mga luha nagsimulang pumatak. Isang malakas sa sampalang sumalubong sa aking pisngi. Napasandal ako sa pader. Ang lasa ng dugo umahalo sa aking laway. "Tandaan mo to, Donna." Banta niya habang nakaduro ang daliri sa mukha ko. "Wala kang pupuntahan. Kahit lumayas ka rito, dala-dala mo ang dumi mo. Walang magmamahal sa'yo. Walang tatanggap sa isang basurang katulad mo." Nalugmok ako sa sahig ng aking kwarto matapos akong iwan ni Diego na nakakulong. Ang mga salita niya ay tila mga pako na binabaon sa aking dibdib. Basura, dumi, walang tatanggap. Yon ang pinakamalaking kinalaban ko ng gabing yon. Ang paniniwala na baka tama siya, na baka ang tanging halaga ko lamang ay maging alay sa kanyang negosyo. Ngunit sa gitna ng aking hagulhol, naalala ko ang tinig ni Gabriel. "Kahit basag ka na, karapat dapat ka pa ring mabuhay ng malaya." Ang laban ay nagsisimula na. Hindi laban kay Diego kundi laban sa maling paniniwala ko sa aking sarili habang nakakulong ako sa aking kwarto matapos ang pananakit ni Diego. Hindi ako makatulog. Ang bawat sulok ng silid na ito tila bumubulong sa mga alaala ng aking pagdurusa. Sa gitna ng aking pag-iyak napansin ko ang isang lumang kahon sa ilalim ng aking kama. Isang kahon na pagmamay-ari ni Mama na matagal ko nang hindi nabubuksan dahil sa takot na maalala ang sakit ng kanyang pagkawala. Binuksan ko ang kahon. Sa loob nito ay ang mga lumang litrato, ang paboritong panyo ni Mama at isang maliit na notebook na nagsisilbing diary niya. Sa huling bahagi ng notebook, nakasulat ang mga huling araw niya bago siya pumanaw. Doon ko nabasa ang katotohanang yumanig sa aking mundo. Di ko na kaya ang pananakit ni Diego. Sulat ni Mama. Nalaman ko ang totoo. Ang negosyo niya puro pandaraya at ang mas masakit, ginamit niya ang pangalan ng yumaong asawa ko para makakuha ng pera. Jonah anak, kung mawawala man ako, huwag kang magtitiwala sa kanya. Takbo ka sa tita mo sa probinsya. Nanigas ang buong katawan ko. Di namatay si Mama ng payapa. Namatay siyang puno ng takot at pag-aalala para sa akin.
At ang mas matindi, nalaman ko sa mga dokumentong nakasingit sa notebook na si Diego'y matagal nang may utang sa mga lalaking dinadala niya sa bahay. Hindi niya ako sinasakripisyo para sa future naming dalawa. Binenta niya ako para bayaran ng mga utang niyang siya rin naman ang gumawa, at ang lahat ng drama tungkol sa pagkalinga at utang na loob ay isang malaking script para makuha ang gusto niya. Sa sandaling yon, ang takot na nararamdaman ko kay Diego na palitan na isang pagniningas na galit. Ang galit na ito ay hindi mapamura, kundi nagbibigay linaw. Pinamumukha niya sa akin na wala akong kwenta, pero ang totoo siya ang walang kwenta. Ginamit niyang inosente para takpan ang sarili niyang mga dumi. Ginamit mo si mama. Ginamit mo ko, bulong ko sa dilim habang mahigpit na hawak ang notebook. Pero hindi mo na ako magagamit muli. Naiintindihan ko na ang lahat. Ang pagmamahal na pinapakita niya ay isang lason na dahan-dahang bumapatay sa aking pagkatao. Ngunit ang katotohanan na hawak ko ngayon ay ang susi sa aking hawla. Hindi ako basura. Ako ay isang biktima ng isang halimaw na nagsuot ng balat kayo ng isang ama. Sa gabing yon, habang naririnig kong hilik ni Diego mula sa kabilang kwarto, nagsimula akong gumawa ng plano. Hindi na ako ang batang pusong nasira lang. Ako na ang babaeng handang bawiin ang aking buhay, ano man ang mangyayari. Ang katahimikan ay naging kaibigan ko sa loob ng maraming taon. Ngunit sa gabing ito, ang katahimikan na iyon ay tila isang sumpa na dapat ko nang basagin. Hawak ang notebook ni Mama at ang kaunting perang na itabi ko mula sa mga pabonus ni Diego, dahan-dahan akong lumabas ng aking silid. 3:00 sa madaling araw, ang tanging naririnig ko lamang ay ang malakas na hilik ni Diego at ang pintig ng sarili kong puso. Bawat yabag ko sa sahig na gawa sa kahoy ay tila ba isang pagsabog sa aking pandinig. Nang mahawakan ko ang tarangka ng pinto, sandali akong napatigil. Paano kung mahuli niya ako? Paano kung tama siya na walang tatanggap sa akin? Umiling ako. Ang katotohanang nabasa ko sa diary ni Mama ang naging metsa ng aking tapang. Hindi ako basura. Ako ay biktima na isang magnanakaw ng buhay. Pinihit ko ang pinto at lumabas sa malamig na hangin ng madaling araw. Hindi na ako lumingon pa. Alam ko kung saan matatagpuan ang opisina ng mga volunteers sa barangay. Doon ako nagtungo. Nanginginig ang buong katawan, hindi dahil sa lamig kundi dahil sa bigat ng aking gagawin. Pagdating ko, saktong nakita ko si Gabriel, nag-aayos ng mga relief goods. Nang makita niya ako, gusot ang damit, mamasa-masa ang mga mata, at bakas ang pasa sa mukha, agad siyang lumapit. Jonah, ano nangyari sa'yo? Ang pag-aalala sa kanyang boses ay tunay, walang halong pag-aalinlangan. Doon na bumuhos ang lahat, ang mga taon ng pananahimik, ang mga gabing puro ng pait, at ang bawat pang-aabuso ni Diego. Kinuwento kong lahat, ang paggamit sa akin para sa negosyo, ang pagbebenta sa akin sa ibang lalaki at ang banta na walang tatanggap sa akin. Inaasahan kong pandidiri, inaasahan kong lalayo siya, ngunit sa halip na natiling nakikinig si Gabriel. Nang matapos ako, seryoso siyang tumingin sa akin. Jonah, makinig ka, hindi ka madumi. Ang madumi ay ang taong gumawa niyan sa'yo at hindi totoo na walang tatanggap sa'yo. Narito kami, tutulungan ka namin. Wika niya bago mabilis na kinuha ang kanyang telepono para tumawag sa mga otoridad at sa DSWD. Sa sandaling yon, ang pader ng katahimikan na tiniyon ni Diego ay tuluyan ng gumuho. Ang pagsasalita ko hindi naging metsa ng aking kahihiyan, kundi naging susi ng aking kalayaan. Di na ako nag-iisa sa laban na to. Ang basag na Jonah nagsisimula ng pulutin ang kanyang mga piraso, hindi para bumalik sa dati, kundi para bumuo na isang pagkatao na mas matatag at mas malaya. Di naging madali ang mga sumunod na oras. Sa tulong ni Gabriel at ng mga social worker mula sa DSWD, dinala ko sa isang ligtas na pasilidad. Doon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatulog ako na di binabantay ng pinto. Ngunit ang tunay na laban nagsisimula pa lamang. Kasama ng mga polis, bumalik kami sa bahay ni Diego. Nakita ko ang gulat at pagkatapos ay ang matinding galit sa kanyang mga mata nang makita niya akong kasama ng mga otoridad. Anong kalokohan to, Jonah? Pagkatapos ng lahat ng tinulong ko sa'yo, ito pang isusukli mo? Sigaw niya. Pilit pa rin ginagamit ang kanyang lumang armas ng panunumbat.
Ngunit sa pagkakataong to, hindi ako yumako. Inabot ko sa mga pulis ang notebook ni Mama at ang listahan ng mga lalaking dumarating sa bahay na palihim kong itinala nitong mga huling araw. Hindi po ito kalokohan, Daddy. Ito po ang katapusan ng panloloko mo, matatag kong sabi. Nang gapusan siya ng mga pulis ay isinakay sa presinto, naramdaman ko ang isang matinik na nabunot sa aking dibdib. Ang halimaw na nagari sa aking buhay, wala na sa kanyang trono. Ang sumunod na mga buwan ay ginugol ko sa isang healing center. Di naging mabilis ang paghilom. Maraming gabi pa rin akong nagigising na may matinding takot at may mga araw na nararamdaman ko pa rin ang dumi ni Diego sa aking isipan. Ngunit sa tulong ng mga therapy at pakikipag-umpisa, usap sa mga eksperto, natutunan kong bigyan ng bagong kahulugan ang aking karanasan. Jonah, ang nangyari sa iyo hindi mo kasalanan. Ikaw ay biktima, hindi salarin. Madalas sabihin ng aking counselor, ang halaga mo bilang babae hindi nababawasan ng mga kamay na humawak sa iyo nang walang pahintulot. Ang tunay na hiyas na nanatiling hiyas kahit pa ito ay maibaon sa putik. Kailangan ko itong linisin at pahalagahan ng muli. Unti-unti, natutunan kong patawanin ang aking sarili. Pinatawad ko ang batang Jonah na hindi nakalaban noon. Pinatawad ko ang sarili ko sa pagpasa ng kasalanan na hindi ko naman ginawa. Sa bawat session, tila may isang piraso ng aking basag na salamin na nadidikit muli. Si Gabriel na natiling nakaalalay, di bilang isang manliligaw, kundi bilang isang tunay na kaibigang naniniwala sa aking kakayahang bumangon. Sa kanyang mga mata, hindi ko nakita ang awa, nakita ko ang paghanga sa aking katapangan. Ang hustisya hindi lamang ang pagkakakulong ni Diego, ang tunay na hustisya ay ang unti-unting pagbabalik ng aking ngiti. Ang muling pagtibok ng aking puso ng walang takot at ang pag-amin sa aking sarili na ako ay mahalaga. Ako ay may karapatang mahalin. Lumipas ang 5 taon. 5 taon ng pag-iyak, paglaban at unti-unting pagbangon. Ngayon, habang nakatayo ako sa harap ng entablado, suot ang aking toga, hindi ko mapigilang mapangiti habang tinitingnan ang aking refleksyon sa salamin. Ang salaming to hindi nabasag, ito ay malinaw na. Sumasalamin sa isang babaeng puno ng pangarap at pag-asa. Nagtapos ako bilang isang social worker. Pinili kong landas na to dahil nais kong maging boses ng mga batang katulad ko noon. Mga batang nananahimik sa dilim dahil sa takot. Gusto kong sabihin sa kanila na hindi sila basura, na ang kanilang halaga ay hindi natatapos sa isang maling pangyayari o sa isang mapagsamantalang tao. Sa gitna ng mga palakpakan, nakita ko si Gabriel sa haning ng mga panauhin. Nanatili siyang kaibigan at naging inspirasyon ko sa bawat hakbang. Na magtamang aming mga mata, tumango siya ng may pagmamalaki. Sa kanyang mga mata, hindi ko kailanman nakita ang anino ng aking nakaraan. Ang nakikita ko lang ay ang aking kasalukuyan at ang aking hinaharap. Naalala ko ang tanong na gabi-gabi kong binubulong noon. May tatanggap at magmamahal pa kaya sa isang tulad ko? Ngayon alam ko ng sagot. Oo, may tatanggap sa'yo. Dahil ang unang tumanggap sa'yo ay ang iyong sarili. Ang pagmamahal di nagmumula sa pagiging malinis o perpekto ayon sa dikta ng mundo. Ang tunay na pagmamahal, pagyakap sa lahat ng iyong peklat at pagkilala sa iyong katapangan. Si Diego, nakakulong pa rin siya. Nagbabayad sa bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata. Ngunit di na siyang bida sa kwento ko. Siya isa na lang madilim na kabanata na natapos na. Ang bida ngayon ay ako, si Jonah, ang babaeng natutong lumaban. Sa lahat ng kababaihang nakaranas ng pait, sa bawat batang pusong nasira dahil sa pagkakamali o pang-aabuso, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Ang inyong katawan ay inyong pag-aari at ang inyong dignidad ay hindi kailanman mananakaw ng kahit na sinong halimaw. Ang bawat babae may halaga. Hindi tayo produkto na ibinibenta, hindi tayo puhunan sa negosyo at hindi tayo bariyang pinamimigay. Tayo ay mga hiyas na may sariling ningning. Habang naglalakad ako pababa ng entablado, sinalubong ako ng sikat ng araw. Isang bagong umagang walang takot, walang banta at puno ng pagmamahal. Tapos na ang gabi, malaya na ako at sa wakas mahal ko na ang babaeng nakikita ko sa salamin. Lumipas sa 1 taon mula nang matapos ako sa kolehiyo. Ngayon, nakaupo ko sa isang maliit na parke. Pinagmamasdan ng mga batang naglalaro. Hawak kong isang panulat at isang malinis na papel.
Sabi ng counselor ko noon, makakatulong ang pagsulat ng liham para sa nakaraan upang tuluyang bitawan ang natitirang bait. Mahal kong Jonah, kamusta ka na? Alam kong sa mga sandaling to, binabasa mo to sa iyong isipan. Ikaw ay nasa sulok ng iyong madilim na kwarto, nanginginig sa takot tuwing maririnig mong yabag ni Diego. Alam kong pakiramdam mo, ikaw ang pinakamaduming tao sa mundo. Alam kong tinatanong mong langit kung bakit ka pinabayaan. Gusto kong sabihin sa'yo hindi ka pinabayaan. Ang mga luhang ipinapatak mo gabi-gabi ay hindi tanda ng kahinaan, kung hindi ang iyong pagnanais na mabuhay. Ang bawat haplos sa tiniis mo hindi nakabawas sa inyong halaga. Ikaw ay isang mandirigma na hindi palang alam ang sarili niyang lakas. Habang sinusulat ko ang mga linyang iyon, naramdaman ko ang pagtabi ng isang tao sa akin. Hindi na ako nanggigilalas. Alam ko ang amoy ng kanyang pabango. Amoy ng kaligtasan at respeto. Malalim yatang iniisip mo, boses ni Gretchen. May dala siyang 2 baso ng kape. Sinusulatan ko lang ang batang ako, Gabriel. Nakangiti kong sagot. Sinasabi ko sa kanya na ayos na ang lahat, na hindi na siya kailangan magtago. Tiningnan ako ni Gabriel na may katapatan. Alam mo, Jonah, nung una kitang makita sa kalsada, na muntik ng masagi, nakita ko sa mga mata mo ang isang taong pagod na pagod. Pero ngayon nakikita ko ang isang taong handa nang magmahal muli. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. Sa pagkakataong to, hindi ko naramdaman ang pagnanais na bumawi. Ang kanyang hawak hindi nagnanakaw, ito ay nagbibigay. Ito ang uri ng pag-ibig na matagal ko nang hindi naramdaman at inakalang para sa akin. Pinagpatuloy ko ang aking liham. Jonah, darating ang araw na hindi mo na kailangan pang maligo ng paulit-ulit para lang maging malinis ka. Darating ang araw na ang pangalang Diego ay hindi na mapapatigil sa tibok ng puso mo. Higit sa lahat, darating ang lalaking titingnan ka hindi bilang isang katawan, kundi bilang isang kaluluwa. Patawarin mo ang sarili mo dahil wala kang kasalanan. Mahal kita, Jonah, at pinapangako ko, hindi kita hayaang masaktan muli. Tinupi ko ang papel at inilagay sa aking bag. Tumingin ako kay Gabriel at sa unang pagkakataon, ako ang unang humiling sa kanya na humilig sa kanyang balikat. Salamat, Gabriel, sa hindi pagsuko sa akin nung ako mismo ay sumuko na sa sarili ko. Bulong ko. Di mahirap maniwala sa isang taong kasing tapang mo, Jonah, sagot niya. Sa ilalim ng hapon ng papalubog ang araw, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang kwento ko hindi natapos sa pang-abuso. Hindi ito nagtapos sa benta o sa negosyo. Natapos to sa pagpili. Pinili kong mabuhay. Pinili kong lumaban. At ngayon, pinipili kong maging masaya. Ang batang pusong nasira noon ay hindi na lang basta nabuo. Ito ay naging mas malaki, mas malawak at mas handang kumalinga sa iba. Bilang pagtatapos sa kwento ni Jonah, naritong isang malalim at sapat na mensahe na nagsisilbing paalala na bawat babaeng dumaranas ng hirap, lalo ng mga nakakaranas ng pagsasamantala at kawalan ng pag-asa. Mensahe ng pag-asa at dignidad sa bawat babaeng nakakaramdam na sila'y basag na salamin, sa mga nakakaranas ng kanilang tiwala ay pinagkanulo ng mga taong dapat ay nagtatanggol sa kanila, at sa mga naniniwalang wala na silang halaga dahil sa kanilang nakaraan, pakinggan niyo ito ng mabuti. Hindi ka ang iyong trauma, ang iyong pagkatao hindi nasusukat sa kamay na humahawak sa iyo ng walang pahintulot. Ang iyong halaga hindi nababawasan ng mga salitang mapanira o ng mga pagkakamaling hindi mo naman ginusto. Ikaw ay higit pa sa iyong mga sugat. Ang trauma ay isang kabanata lamang ng iyong buhay, ngunit hindi itong buong libro. Ang iyong katawan ay isang templo, hindi kalakal. Walang sino man na may karapatan na gumamit sa iyo para sa negosyo, para sa pansariling interes o para sa anumang dahilan. Ang iyong oo ay mahalaga at ang iyong hindi ay dapat igalang. Ang pag-ibig na may kasamang panunumbat o manipulasyon ay hindi tunay na pag-ibig. Ito ay pagkakulong. May lakas sa pagsasalita. Ang katahimikan madalas na nagiging kakampi ng abuser, ngunit ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Huwag kang matatakot humingi ng tulong. Hindi ka nag-iisa. May mga tao na handang makinig ng walang manghuhusga at handang hahawak sa iyong kamay habang ikaw ay bumabangon. Ang paglilom ay hindi kirera. Huwag mong madaliin ang iyong sarili. May mga araw na pakiramdam mo malakas ka. May mga araw na gusto mo na lamang na sumuko ka. Ayos lang yon. Ang mahalaga ay ang bawat maliit na hakbang pasulong.
Ang pagpapatawad sa sarili ang pinakamahirap na bahagi. Ngunit ito rin ang pinakamahalaga para sa iyong tunay na kalayaan. Tandaan mo ang isang hiyas kahit mabaon sa putik, nananatiling hiyas. Kailangan lang nitong linisin, pahalagahan at itaas muli. Ikaw ay mahalaga, ikaw ay may kwenta at higit sa lahat. Ikaw ay karapat dapat mahalin ng buo, ng tapat at ng may respeto. Huwag hahayaan ang anino ng kahapon, humarang sa liwanag ng iyong bukas. Muling buuin mo ang iyong sarili, hindi para sa iba, kundi para sa babaeng nakikita mo sa salamin. Karapat dapat kang lumigaya. Jonah? Sa bawat tuhang pumatak sa kwento ni Jonah at sa bawat kabanata na ating sinubaybayan, mula sa puso, maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Ang kwentong Ang Basag na Salamin ay hindi lamang likha ng imahinasyon. Ito ay paalala na sa likod ng bawat anino, laging may pag-asang naghihintay basta tayo matutong lumaban at manindigan. Hindi ito nagtatapos ang ating misyon na magbabahagi ng mga kwentong magbibigay inspirasyon at magbubukas ng kamalayan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, huwag kalimutang pahalagahan ang iyong sarili dahil gaya ni Jonah lahat tayo may kakayahang bumangon at maging buo muli. Maraming salamat!